May mga misteryosong lugar na mapapaisip ng totoo ba lahat ng alam natin? Napag-usapan na natin ito sa ilang video sa ating channel. Pero ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na hindi lang kahanga-hanga kundi magpapaisip kung tama ba ang kasaysayan ng ating sibilisasyon. Ngayon, tuklasin natin ang Lambak ng Bada sa Indonesia, isang pambihirang lugar na posibleng patunay ng napakatanda at maunlad na sibilisasyong nalimutan ng mundo. Sigurado kaming kapag sinamahan ninyo kami hanggang dulo, magiging pareho rin ang inyong opinyon sa amin. Bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay nito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel at i-share ang aming mga video para suportahan ang aming trabaho at hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na episode. Sa isang liblib na sulok ng mundo, napapaligiran ng mga bundok at makakapal na kagubatan, matatagpuan sa Lambak ng Bada ang mga kamangha-manghang estruktura ng bato na tila lampas sa anumang makatwirang paliwanag. Ang mga sinaunang megalitikong estrukturang ito na binubuo ng mga estatwang kahugis-tao at dambuhalang tapayan na gawa sa bato ay nananatiling palaisipan na hindi pa rin nalulutas ng mga modernong arkeologo. Karamihan sa mga estatwa ay figurang may malalaking ulo, walang binti, at ang ilan ay mukhang buntis. Para saan kaya ang mga ito? Sino ang gumawa at anong kasangkapan ang ginamit? Natuklasan ng mga Europeo ang Lambak ng Bada noong 1908 nang simula ni Albert Kruit, etnograpo at misyonaryo, ang pagdodokumento ng mga estatwa at tapayan sa Lambak. Para sa mga lokal, itinuturing nilang bahagi ng kanilang kasaysayan ang mga monumento at gawa ito ng isang sinaunang lahi na nalimutan na ngayon. Ayon sa ilang alamat, ang mga estatwa ay tagapagbantay ng nayon na inaalaya ng sakripisyo para matiyak ang kasaganaan at masaganang ani. Tinatayang mahigit 400 megalitikum artifact ang makikita sa mga lambak ng Bada, Besoa at Napu. Kabilang dito ang humigit kumulang 400 malalaking silindrikong banga na kilala bilang kalamba at 30 estatwa na may anyong tao na tinatawag na arka. Iba-iba ang mga megalit na ito pero tila may isang misteryosong pinagmulan na pareho nilang taglay. Ang kalamba ay malalaking bangang bato, 1 hanggang 2 metro ang diametro at may mabibigat na takib. Ang eksaktong layunin ng mga ito ay nananatiling hindi alam, ngunit may ilang teorya na nagsasabing ginamit ang mga ito bilang mga urnang libingan. Gayunpaman, marami sa mga kalamba ay masyadong mababaw para maglaman ng isang katawan, kaya nagdudulot ito ng pagdududa tungkol sa kanilang tunay na gamit. Posibleng wala silang malaking bahagi sa mga ritual ng libing, ngunit mukhang ginawa ang mga palayok para sa komplikadong gamit na di pa rin natin ganap na nauunawaan. Ang mga arka sa kabilang banda ay mga estatwang kahugis-tao na may taas mula 1 hanggang 4 na metro. Ang pangunahing mga katangian ng mga arka ay ang kanilang malalaking ulo at mga katawan na walang mga binti. Ang ilang estatwa ay nagpapakita ng buntis na babae na posibleng may kinalaman sa pagkamayabong. Pero sino nga ba ang mga figurang ito? Bakit kaya sobrang estilisado at sabay napakamapukaw ng damdamin ng kanilang paglalarawan? Ang palindo, nang ibig sabihin ay tada paglibang sa lokal na wika, ay isa sa pinakakaakit-akit na estatwa sa Lambak ng Bada. Si Palindo, higit 4 na metro ang taas, ay isa sa mga estatwang pinakanapangalagaan sa Lambak. Ayon sa lokal na tradisyon, tungkulin ni Palindo ang maglibang o magprotekta sa komunidad at madalas siyang isinasama sa mga individual na seremonya. Ang malaking ulo at mahiwagang ekspresyon niya ay parang nakikipag-usap sa mga tumitingin, kaya't maraming interpretasyon ang nabubuo. Lalong pinapalalim ng misteryo ang bato na ginamit sa paggawa ng kahanga-hangang likang sining na ito dahil ito ay mula sa uri ng bato na wala naman sa Lambak. Kaya kung sino, paano nadala sa lugar at sa anong panahon ito dinala ron ay tunay na misteryo na nagbubukas sa di karaniwang haka-haka. Ayon sa opisyal na pagtataya ng mga arkeologo, ang mga estatwa sa Lambak ng Bada ay mula 1,000 hanggang 5,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, tanong natin kung tama ba talaga ang pagtatayang ito. Pwede bang mas matanda pa ang mga ito kaysa sa sinasabi ng opisyal na agham? Makikita natin na ang kanilang kasaysayan ay nag-ugat sa malayong nakaraan at puno ng misteryo. Ang mga tao ay nanirahan sa Timog Silangang Asya 55,000-65,000 taon nang nakaraan. Isipin ninyo mga 15,000 taon nang nakalipas, ang dagat ay 125 metro na mas mababa kaysa ngayon. Ibig sabihin nito, ang lugar na ngayon ay nasa 60 metro sa ilalim ng dagat ng Java. Noon ay bahagi ng isang malawak na lupain na tinatawag na Sundaland. Ang lupang ito ay nag-uugnay sa tangway ng Malay, Sumatra, Java at Borneo at mula rito, madali mo ring mararating ang Sulawesi at Pilipinas sa pamamagitan ng bangka.
Noong huling panahon ng yelo, mula 110,000 hanggang 15,000 taon ang nakalipas, lumitaw ang malawak na lupain kaya nakapaglakbay ang mga tao sa lupa at dagat patungo sa bagong lugar. Tinatayang 50,000 hanggang 30,000 taon ang nakalipas, dumating ang unang tao sa Sulawesi. Pagkatapos ng huling rurok ng panahong yelo, mga 19,000 taon na ang nakalipas, malaki ang nagbago. Uminit ang klima at tumaas ang dagat, nilulubob ang malalaking bahagi ng lupa. Nagkaroon ng hindi bababa sa 3 pangunahing yugto kung kailan mas mabilis na tumaas ang antas ng dagat, mga 14,500, 11,500 at 7,500 taon na ang nakalipas. Sa panahong ito, naging isang tunay na isla ang Sulawesi na hiwalay mula sa natitirang bahagi ng Timog Silangang Asya, kaya naihiwalay din ang mga kulturang nauna ng nanirahan doon. Dumating ang mga Austronesiano ng kapareho na halos ang antas ng dagat sa kasalukuyan. Dahil sa mga makabagong teknolohiya sa paglalayag sa karagatan, nagawa ng mga taong ito na maglakbay patungo sa mga isla na nakikita sa abot tanaw. Gayunpaman, ang mga misteryosong megalith na maaari nating hangaan ngayon sa Sulawesi ay nagmula pa sa mas sinaunang panahon na nagpapatunay ng isang sibilisasyong malalim ang ugat at puno ng mga lihim na hanggang ngayon ay hindi pa natutuklasan. Sino ang mga misteryosong taong nagtayo ng mga kamanghamanghang megalith na ito? Isang pahiwatig ang nagmumula sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Turkey. Ang tinutukoy natin ay ang Göbekli Tepe, isa sa mga pinakamatandang megalithic site na natuklasan kailanman. Ang Göbekli Tepe, na mas matanda pa sa Stonehenge at mga piramide ng Ehipto, ay tinatayang 11,500 taong gulang na. Ang lugar na ito ay may serye ng megalitikong haliging nakaayos paikot, marami ang may mga ukit ng hayop at mahiwagang simbolo. Ang mga estatwa sa Göbekli Tepe ay mga estilisadong figura na may simbolikong detalye, kadalasang may mga kamay at braso sa tiyak na posisyon at ang mga kamay ay nasa tiyan. Ang posisyong ito, na gaya ng sa mga estatwa sa lambak ng Bada, ay tila nagpapakita ng simbolikong ugnayan ng dalawang lugar. Ang paglalarawan ng mga kamay, pagbibigay diin sa ilang bahagi ng katawan, at estilong anyo ng figura ay mga elementong nag-uugnay sa dalawang lugar na pinaghiwalay ng libu-libong kilometro at tila magkaibang panahon. Maari nating itanong, ang mga estatwa sa lambak ng Bada kaya ay kasing edad ng mga nasa Göbekli Tepe? Posible kayang ang dalawang kulturang ito, kahit magkalayo sa espasyo at panahon, ay nagbahagi ng magkatulad na kaalaman, o baka mas matanda pa ang sibilisasyong lumika sa kanila kaysa sa akala natin. Ang Göbekli Tepe ay mas nauna pa kaysa sa sibilisasyon ng lambak ng Bada at kabilang sa panahong malapit sa huling panahon ng yelo kung kailan iba ang heograpiya ng mundo. Ngunit hindi lang yon. Hanggang ngayon, ang opisyal na kasaysayan ay hindi pa nakakatukoy ng isang sibilisasyon na sapat ang pag-unlad para makalika ng ganitong mga likhang sining. Ang mga estatwa sa lambak ng Bada ay may pagkakahawig hindi lang sa Göbekli Tepe kundi pati na rin sa iba pang mga megalitikong monumento na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, tulad ng mga estatwa ng San Agustin sa Colombia at ang mga tanyag na muay ng isla ng Pascua. Parehong ang mga posisyon ng mga kamay at ang hugis ng mga estatwa ay nagpapahiwatig ng posibleng ugnayang kultural o kahit papaano ay isang nakafagulat na pagkakatulad sa pagitan ng mga sibilisasyong ito na malayo sa isa't isa sa espasyo at panahon. Ang mga moai ng isla ng Pascua halimbawa ay kilala sa kanilang malalaking ulo at estilong katawan at ang kanilang layunin ay nananatiling balot sa misteryo. Gaya nito, ipinapakita ng mga estatwa ng San Agustin ang mga tao at hayop sa ritual na posisyon, patunay ng isang kulturang malapit sa simbolismo at kabanalan. Anong sinaunang sibilisasyon ang hindi lang umunlad para malika ang ganitong obra, kundi kaya ring makipagpalitan ng kultura sa iba't ibang panig ng mundo? Ngunit hindi rito natatapos ang mga misteryo ng lambak ng Bada. Naroon din ang mga megalith na parang malalaking tapayang bato at sila rin ay misteryoso. Ang mga dambuhalang kapayan na ito ay inukit mula sa isang uri ng bato na hindi matatagpuan sa lugar, kaya ipinapalagay na ang materyales na ginamit dito ay dinala pa mula sa mas malayong lugar. Ito ay nagbubukas pa ng mas maraming tanong tungkol sa kung paano nila pinlano at isinagawa ang paggawa at pagdadala ng mga ito at kung paano nailipat ng mga sinaunang tao ang napakalalaking batong ito. Ayon sa nakita natin, karaniwang paniniwala ng mga kalamba ay kolektibong urnang libingan na pinatotohanan ng ilang tapayan na natagpuang may malalaking takeb.
Sa totoo lang, hindi lahat ng kalamba ay sapat ang lalim o angkop bilang libingan. Ang ilan ay may panloob na hati na hindi rin akma. Maaring ginamit ang mga ito para sa mga ritual o marahil bilang mga imbakan ng banal na tubig. Ngunit sa ngayon ay maaari lamang tayo magbigay ng mga palagay tungkol sa gamit ng mga ito dahil malayo pa tayo sa isang konkretong paliwanag. Bukod pa rito, tila napakaalanganing isipin na ang mga ito ay ginamit para sa libing dahil mahalagang bigyang diin na walang natagpo ang bakas ng sinaunang paninirahan ng tao sa rehiyon. Misteryoso rin ang teknik na ginamit para hubugin ang mga dambuhalang batong ito at hindi maiiwasang itanong kung anong mga kasangkapan ang ginamit para ukitin ang mga ito. Hindi lang natin alam dahil walang bakas. At mahirap ring maintindihan paano ito nagawa ng primitibong lahi na hindi pa alam ang matitibay na metal. Ang katotohanang walang natagpuang mga kasangkapan at wala ring mga pamayanang pantao ay nagbigay ng palagay na ang mga megalit na ito ay ginawa sa ibang lugar at pagkatapos ay inilipat lamang dito ng isang napakatandang lahi na bukod pa rito ay hindi nagtatag ng kanilang tirahan sa rehiyong ito dahil gaya ng nabanggit natin wala namang natagpuang bakas ng mga pamayanang pantao. Sa lahat ng ito, kailangan pang idagdag ang likas na pagiging masukal at mahirap daanan ng lugar kung saan inilagay ang mga bagay na ito na lalong nagpapalabo at nagpapakamisteryoso sa kanilang pagdadala rito at halos parang isang himala para sa isang primitibong lahi. Paglalagom, maari nating sabihin na tungkol sa mga bagay na natagpuan sa lambak ng Bada, hindi pa rin natin alam kung aling lahi ang gumawa ng mga ito. Hindi natin alam kung para saan ang mga ito at hindi rin natin maintindihan kung paano sila napunta sa mga lugar na ito. Ayon sa opisyal na pagtataya, nabibilang sila sa isang panahong pangkasaysayan na nag-iwan ng maraming pagdududa. Maraming palatandaan na nagpapakita na mas matagal na itinayo ang mga megalith na ito. Kung gayon, kung mula sa mga kasaysayang dokumento at mga arkeolohikal na pagsisiyasat ay hindi natin maintindihan ang pinagmulan at layunin ng mga kahangahangang likang ito, ano ang maaari nating subukang gawin? Tanungin ang mga katutubo kung alam nila ang kasaysayan ng mga megalith na ito. Ang sinasabi ng mga katutubo ay ang mga estatwa at malalaking tapayan na bato ay narito na mula pa noong di mabilang na panahon at hindi sila gawa ng mga tao na gaya ng pagkakakilala natin ngayon. Sinasabi ng lokal na paniniwala na may mas kapanapanabik at nakakakilabot na bagay. Ayon sa mga tradisyon, ang mga megalito sa lambak ng Bada ay sinasabing mga nabatong labi ng isang lahing isinumpa. Isang lahi ng sinaunang nilalang na isinumpang maging bato magpakailanman dahil sa kanilang ginawa. Sinasabing ang mga nilalang na ito ay naglakas loob na hamunin ang mga makapangyariang puwersa, gumawa ng mga maruruming gawain na naging dahilan ng kanilang pagiging mga estatwa at kaya't isinumpang manirahan sa matinding pag-iisa sa kailaliman ng gubat. Hindi lang ito isang hiwalay na alamat. May mga kwento rin tungkol sa sinaunang lahi na naging bato sa ibang tradisyon sa mundo. Halimbawa, sa mga alamat ng Andes, sinasabing ginawang bato ng Diyos na si Viracocha ang mga higante noon dahil sa kanilang kasuklam-suklam na pag-uugali. Sa mga lokal na alamat at sa maraming iba pang tradisyon sa buong mundo, ang salitang isinasaling ngayon bilang mga ninuno ay hindi lang tumutukoy sa mga yumao nating ninuno, kundi nagpapahiwatig ng mas malalim at misteryosong bagay. Esoteriko, ang mga ninuno na ito na literal na ibig sabihin ay yaong mga ipinanganak bago pa ay tila tumutukoy sa isang prehumanong sibilisasyon, antedilubian, na nanirahan sa mundo bago ang ating panahon at nawala na. Ayon sa mga paniniwalang ito, ang mga ninuno ay hindi lamang sinaunang tao. Hindi sila bahagi ng isang lumang panahon, kundi isang lahing nakalimutan na, isang lahi bago pa man ang sinaunang panahon. Hindi ito basta-basta sinauna o antedilubian. Ang kasaysayan ng sinauna ay naikwento na. Malamang, ang mga sinaunang ito ang huling konkretong ebidensya ng isang napakatandang sibilisasyong matagal nang naglaho. Posibleng ang mga antedilubianong kultura ay may masulong na kaalamang hindi pa natin lubos maunawaan ngayon at nag-iwan ng bakas sa mga liblib na lugar gaya ng lambak ng Bada. Dumarami ang mga misteryo at kahit hindi tanggap ng opisyal na agham ang radikal na teorya, hindi dapat balewalain ang lakas ng mga tradisyong pasalita at alamat sa mga kwentong bayan sa mga rehiyong ito at iba pang lugar sa mundo. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong palagay. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami. Hanggang sa susunod na kwento!